ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yahoy! Yes, yes, yo, Topacio. Happy Monday ho sa inyo lahat mga kaibigan. Sa ngalong pa rin ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie De Guzman. Magandang araw po sa inyo at pinagpala ho ang araw na ito. Dahil ngayon po ay Lunes na Lunes. Naku guys, meron tayong magandang balita na sana ay kayo po ay magbigay aral pa rin po ito sa atin, no? Kung tutusin, ako po ay nagulat, no? Kasi kakabalik ko lang po mula sa Quezon Province, yan. Kung saan, ako, shock tayo sa ating imbitasyon dahil hindi ko po ine-expect na ang pupuntahan ko pala ay isang burol ng namayapang aso. Yan. Well, mga kaibigan, ito po ay nakakagulat pero totoo po at natutuwa po tayo dahil pinaunlakan po tayo ng mag-asawa. No? Ang mag-asawang po ito ay 15 years nang ikinasal. Yan, 15 years na po silang kasal at sila po ay hindi nabiyayaan ng anak. So ngayon po ay nagkaroon po sila ng 18 aso. Iba-ibang lahi po ito. At ang nakakalungkot, yung pinakapanganay doon sa 18 ay of course nauna yung hindi panganay na namatay. At sumunod po yung ika-17. At ako'y nagulat, no? Alam niyo po ba, ang inabot ko ho doon ay burol ng isang aso. Nakakulong po siya o nakalagay po siya mismo sa nitso. Ito po sa pagkakataong ito, this is my very first time na natunghayan ko po yung ganitong klaseng pagkakataon. At of course, bigla-bigla po kasi ito. At kami po yung nag-travel ng 15 oras mula ho kahapon pa mula pa nung isang araw at kagabi lang po ako ng madaling araw nakauwi. At dahil nga po dito sa pagkakataong ito, kami po mula sa iba't ibang istasyon, nakakatuwa rin naman dahil yung mga dati kong kakilala ay nagkita-kita rin po kami. Ang imbitasyon pong ito ay isang biglang-bigla, no? Alam nyo, hindi ko rin ina-expect na abutin ako ng 15 oras na biyahe. Can you imagine that? At syempre, ito po naman ay malaking pagkakataon na rin kung paano merong isang mag-asawa o tao talaga na sila'y nagmahal ng aso. Yan, aso. Ang asong pinag-uusapan po natin ay walang iba. Siguro bukas titingnan natin yung mga tamang picture at video na maipapakita po natin mga kaibigan. At ito po ay nakakatuwa na rin dahil alam nyo po, bagamat marami hong umiiyak ukol sa istoryang ito, ito pong asong to ay magpipitong taon na. Ayan. Magpipitong taon na at si Kisses po ay pinakamalambing na aso sa kanila. At ang hindi ko inaasahan, yung magkulong si Ma'am Mirna. Si Ma'am Mirna po ay nagmistulang mami ng mga aso. At yun nga po, yung asong namatay ang pinakamamahal niya. Dahil yun po ay katabi niya sa pagtulog. Imbis na yung mister niya ang kasama niya sa pagtulog, pero yung aso po ang mas prioridad. Dahil yung aso, kapag sila ay nakikitang magkatabi, alam nyo, magugulat talaga kayo sa kwento nila. Pag nakikita daw sila magkatabi, yung aso gumigit na. Alam niyo yung mga issue na kagaya sa mga baby, di ba ganun? Sa nanay at tatay nila, sila'y gumigit na. Itong aso na to, nang mamatay siya ay dapat to by November 2, siya po ay magse-7 years old. At natunghayan ko rin po doon, natunghayan ko rin po na ito po'y pinaglamayan nila ng matagal at ito po'y pina-ospital pa nila, In fairness, ospital. Hindi po yung clinic lang. Ospital, pina-ospital nila. Na-confine po si Kisses sa loob ng, siya po yung na-confine sa loob ng 2 linggo. At
ayon sa kwento ni Ma'am Mirna na asawa po ni Bart, no, Almeda, sila po hindi nabiyayaan nga po na anak. So, ito po yung naging naging hobby nila, no, na mag-alaga ng aso. Kahit yung mga asong ayaw ng kapitbahay ay naipapasa na sa kanila. Alam niyo, nandun pa nga po yung issue na sila po mismo ay nag-iiyak. Kung makikita ho ninyo yung nakadilaw po, yan po yung ina. Yan po si Mami Mirna, na kung saan siya po mismo, nag-iiyak po yan. Hindi yan halos nakakatulog sa pagkamatay ng aso nila. Pero ang kwento ho dito, ito yung matindi. Sa ospital mismo, no, sa loob ng 2 linggo sa pagbabantay nila sa aso, ayon sa doktor, sa veterinaryo, ito daw pong aso talaga ay may pag-asa pang mabuhay. Alam niyo, ang problema ng aso, kidney problem. Di ba usually, ang tao talaga, kidney problem po usually yung mga sakit na dinaras. Pero this time, first time ko pong nakita yung aso. At yung aso na ito, parang alam niyo, parang nakahiga siya sa nicho, parang buhay na buhay siya. Hindi ko malubos maisip na makakita ko ng ganitong eksena. At dito nga sa ibang mga pictures na hawak ko, ay pati yung mga natirang aso, yung 16. Lahat po sila nakabihis po sila. Yung 16 na aso, iba-iba daw po ang lahi. Meron pong German Shepherd na 50% lang. Tapos naging mga ganun. Pero ang original na anak na natira ni Kisses na siyang namatay ay meron po siyang 3. Yan, 3 aso. At makikita nyo rin po doon sa Alam nyo, pasensya na, talagang ang biyaheng ito, hindi ko ine-expect kasi alam nyo, napakahirap po palang bumiyahe ng madilim, no? Madilim in the sense na hindi mo kabisado. Tapos yung ultimo nag-invite sa amin, hindi rin niya kabisado yung daan. Alam nyo, kami po hindi ko, parang ako sising-sisi, ba't ako pumunta sa ganung imbitasyon na hindi ko alam din kung saan ako pupunta, di ba? Ito namang nag-invite sa amin, palibasa naging mabuting kaibigan natin, pinagbigyan ko naman, no? Si Melds yan, pinagbigyan ko siya. At, well, hindi naman kami naging bigo. Kasi I was expecting, no, in-invite niya po ako. Actually, ang usapan namin, after lunch. Pero nagkita po kami siguro mga about 6 p.m. na dahil po galing pa rin po siya sa malayong lugar, no? At, ang sabi ko, uuwi din ako within the day. Within the day, uuwi din ako nung that was, I think, Friday, yan. Uuwi din ako, no, Saturday and then Sunday ngayon. Nung Saturday ho yan. Saturday and then Sunday kahapon, I was expecting na makakabalik po ako agad. Talagang, alam niyo, sising-sisi ako sa pagsama ko dahil nga po, hindi, ito po yung first time, no, alam niyo pag naimbitahan kayo ng isang taong na mabait naman sa inyo, ito po yung hindi ko inaasahan. Pero alam niyo, it's a good experience din ho pala. Sila po yung nakatira sa bunduking lugar, no, kung saan ay malapit sa karagatan. At ang kanila pong lugar ay meron po silang pag-aari na 2 hektaryang lupa. Yung kanilang 1 hektarya ay ginawa po nilang farm, bahay nila. At the same time, meron ding swimming pool. Yung kabilang hektarya, can you imagine guys, no? Nagtira sila ng kalahating hektarya, inilaan nila sa paglilibing ng mga aso. So, ibig sabihin, pag namatayan sila ng aso, doon nila ililibing doon sa kalahating hektaryang lupa. Napakalaki po, di ba, kung tutuusin. At maayos na maayos po yung pagkakagawa po nila ng kanilang lupain. Dahil nga po, sabi nila sa pag-aalaga daw po ng aso na ito, sabi nga ni Bart Almeda, sabi niya, alam mo ba, Joe, itong aso, no, mula nung inumpisahan namin, pati yung pag-ampon, umampon sila ng asong puro sugat. Can you imagine yung maraming mga talaga? At ito nga po yung yung mga asong ito, hindi ko malubos maisip na napagaling po nila, ginagastosan nila. Tapos, dito lang po ako nakakita ng isang bahay na napakaraming aso. Alam niyo po ba yung aso walang amoy? Mabango.
Mabangong-mabango. Hindi kagaya sa ibang napuntahan ko na ako po meron din ako pinupuntahang mga bahay na pag merong aso talaga, expect nyo na yung amoy ng aso, di ho ba? At hindi lang po yan, yung amoy ng ihi niya, yung pupo niya, mga ganon. Pero alam nyo po, kakaiba po ito. Talagang amazing po, no? At thankful din ako sa Panginoon kasi nakabalik ho kami ng maayos. Pero alam nyo ho, delikado kasi muntik-muntikan na rin kami dahil alam nyo yung 2 araw na walang tulog, napakahirap po noon. At well, natuwa naman ako kasi iba't ibang istasyon nga po yung kasama natin. Lahat sila representative na kung ano-ano istasyon. Pero ang amazing ho dito, na nag-iiyak yan, nag-iiyak si Myrna, nag-iiyak si Bart. Ay meron din hong eksena dyan, no? Na sila po iyak na iyak. Halos talagang parang kala mo isang goal na tao yung namatay, di ba? Kung habulin, di ba? At hindi lang po yan, kung paano po nililibing yung tao, ganun din po nila ipinalibing yung aso. At alagang-alaga. Alam nyo guys, no? Nakakatuwa ho itong experience ko na talagang sinishare ko ho sa inyo dahil alam nyo, napaka ingat nila. Lahat po yun ay bakunado. Siyempre, meron ho silang anti-rabies. Meron ho silang talagang pinapa-check up nila. Meron ho kasi doon sa Quezon Province na lugar, sa kanilang lugar, San Francisco, Quezon Province po ito. Sa Barangay Kawayan. Yan. Doon ho sa lugar na yon ay meron hong ospital doon na puro sa mga pet lang. At malaki ho yung ospital, no? Amazing talaga. At hindi lang po yan, mga kaibigan, Diyos ko po. Meron pang isang eksena na nakwento nila, lalo na nakwento ni Ma'am Myrna at ng kanyang asawa na si Bart Almeda. Alam niyo po ba, nung sila'y nagtangkang mamasyal, pinasok yung bahay nila ng magnanakaw. Ang magnanakaw na pumasok po doon ay nakasombrero. Alam niyo yung sombrerong ganon? Na meron siyang ganun. Basta hindi ko lang alam yung tawag dun sa sombrero na yon, no? Pinasok ho yun ng magnanakaw. At dun ho kasi sa bahay nila, Ma'am Myrna, ang dami ho kasi nilang ginawa, mga antique souvenir. Meron silang mga ano doon, kung saan silang nanggagaling na lugar. Meron po silang mga pan-display na ano talagang nakakatuwa. Lahat ng puntahan nilang lugar, meron sila yun siguro yung din ang interest na magnanakaw. At yung magnanakaw na yung grabe talaga ang takot niya, no? Ang lakas lang ng loob niya, pero ang takot din niya. Kaya lang, nagkaroon ng negative sign dun sa mga aso. Doon sa alaga nila na aso. That is yung natitira ngayon kasi 2 na nga yung namatay. At nung kahapon nga po, inilibing po si Kisses. No? Si Kisses po magandang aso din. Ayan, yung bibigyan ko kayo ng chance. Sa Facebook ko, makikita nyo yung ibang mga na-upload ko ng mga picture doon. Pero alam nyo po ba, ang nangyari nga po, yung aso na yon ay siguro siya yung ikalawang namatay. So, meron pang natitirang 16 na aso. At lahat po yun malilinis, malulusog, no? Yung sinabi kong magnanakaw naman, dahil nga po nakasombrero, eto na ang eksena, guys. Meron 2 reporter kaming kasama. Sila po yung mula sa pinakamatagal na radio station. Nagulat ako, nung sila'y nakasombrerong pumasok, lahat ng aso ayaw tumigil sa katatahol. Anong ibig sabihin nun? Yan. Ang ibig sabihin pala nun, yung previous experience ng mga aso, ay yung galit nila ay dun sa tao na nakasombrero. Hindi nila ma-distinguish kung yun ba yung magnanakaw. Hindi po Dahil lang dun sa sombrerong suot-suot nung 2 reporter na kasama ko sa ibang istasyon, ay sabi ko, bakit may ganyan yung mga aso niya? Napakaiingay. Tapos tinanong-tanong namin, syempre iba-iba kami, di ba? Tinanong-tanong namin. Sabi, ay, tanggalin niyo ho yung mga sombrero niyo. Tanggalin niyo po yan. Masama po ang pananaw ng mga aso rito. Ukol dyan sa sombrero niyan. Doon ko lang po naintindihan na yung galit ng mga aso ay dun sa suot nilang sombrero na ang thinking ng mga asong yun ay mga bad na tao, bad guys po. Kasi nga, bakit kamo? Dahil yung pumasok na magnanakaw sa kanila, yun din ang suot-suot. Ganon-ganon daw ang itsura, no? Ng bad guys na yun. At yung ano yun, ang tingin ko dun hindi ko lang, baka
ang target din ng mga tao na yun ay yung mga aso din. Kasi nga yung aso, hindi ho sila meron hudong mga gamit yung aso, may sarili. As in, parang tao talaga guys. May sariling mga damit, may mga sariling sabon, meron sariling shampoo, lahat yun sinashampoo. Kaya pala yung mga asong nando doon ay walang kaamoy-amoy. Malinis na malinis, no? At di ba usually, pagpasok nyo nga po, yung kagaya na banggit ko kanina, at kami po ay na-amaze na rin dahil una-una, kung lahat ng mga pet lovers ay ganito ang pakikitungo sa mga alaga nilang aso na kung ituring nila ay parang tao na rin, di ba? Parang tao na rin. Abay, siguro wala tayong magiging problema, di ba? Walang mga asong pinagmamalupitan, walang mga asong ibinibenta dahil ito sila hindi sila nagbebenta ng aso kahit na dumami para yung aso nila. Wala sa kanilang puso ang ibenta ito, gawing hanap buhay dahil mula daw sila na mag-asawa, mula daw po na sila ay mag-alaga ng naturang aso. At hindi lang po yan yung magpagamot. Kasi nga inayawan na ng kapitbahay nila yung aso nilang mismo. Kasi noon daw, sabi naman ng kapitbahay, yung aso daw nila noon daw na bago-bago pa, okay malinis. Kasi siguro dahil sa wala na alaga, alam nyo ang isang, parang tao din yan Pag hindi ho natin inalaga ng tao, lalo na iiwan lang natin sa mga halamanan, natural po yun na magkakaroon ng mga sakit-sakit, mga galis-galis, di ho ba? So, ganun po yung nangyari. So, nung kanilang inampun yung aso, within a week, gumaling ho yung mga asong yun. Tinatawag na galis-galis. At yun ay inadapt na rin nila at hindi na nga ho binalikan na may-ari. Dahil ang ini-expect naman ng mag-asawang ito ay babalikan na may-ari, tutulungan lang nilang pagalingin yung aso. At hindi lang yun, kung hindi daw nila mapagaling, ipinau-ospital nila yung mga aso. Masyadong expensive guys, yung ganitong klase ng pamumuhay. Pero ito po'y nagbigay ligaya rin sa mag-asawa since nawala naman silang anak. At sabi nila, ay mas masahol pa sa anak daw ang turing nila. Grabe, humihiga yun sa kanilang higaan talaga. Halos lahat ng aso. Can you imagine? Imagine ninyo yung kung iisipin natin na yung dalawa ay hindi pa namamatay, hindi pa namatay si Kisses, hindi pa kami nakapunta doon. Let's face it na halimbawa 18 pa lang yung aso. Can you imagine kung gaano karami yung asong malalaki ho siya, hindi biro yan, matataba, malalaki. At meron ding maliit, meron ding bagong panganak. So, yun po yung kalakaran sa buhay nila. At yun din po yung ginagawa nila. Yung kanilang mga kinikita ay napupunta sa pagkain ng aso, sa kanilang, ganun ang lifestyle nila. At nung pumasyal naman po ako sa kabahayan nila, alam niyo po ba yung bahay na sariling ukit, yung merong mga parang mga antik na mga punong kahoy, yun po yung ginawa nilang bahay. At doon nga rin po ako nakakita na idea kung paano pagandahin ng garden. Sila po mismo ay talagang very creative yung mag-asawang ito. At sila, yung mister niya, si Bart Almeda, siya na po mismo ang umuukit, nagpapaganda na kanilang tahanan, no? Alam nyo, amazing ho itong story na to. At sana po, tingnan-tingnan nyo rin po, mapapanood nyo po siya sa mga, I don't know kung saan i-upload ng mga kasama namin yung kanila. Kasi kanya-kanya naman po kaming kuha, kanya-kanya kaming larawan, kanya-kanya kaming video. Pero siguro, itry nyo po and try to learn kung paano po yung pangyayaring maalagaan yung aso ng ganon, paano po natin mapapanatili silang buhay na malakas at walang sakit, kung paano rin po natin sila maaalagaan nang hindi makakaperwisyo sa ibang tao, di ba? At marami pong kwento ukol dun sa asong alaga nila kasi parang tao din po yan. May mga kanya-kanyang ugalian, may mga ginagawa po silang mga pagkakataon na ipinapasyal po nila, hindi nga lang pwedeng sabay-sabay. Siguro mga 2 ang pinapasyal nila sa labas.
secured do yun. Lahat po yun ay bakunado na anti-rabies. At hindi lang po yan na nakakatuwa. Itong mag-asawang ito ay very responsible. Alam niyo ho, yun ang importante na kung kayo po ay may pet, dapat responsible po kayo. Huwag kayong basta mag-aalaga kung hindi nyo naman mapapabakunahan, mababantayan, maalagaan. At ang aso po ay buhay, may tao, may damdamin yan. Alam nila kung ikaw ay galit. Yan, mismo nagkukwento si Mamir na dun sa kanyang mga alaga. Alam din ng aso kung ikaw ay may sakit. Alam niyo po ba, pag may sakit daw si Mirna Almeda, ang ginagawa ng aso, nagpupuntahan yun sa higaan niya. At para siyang binabantayan. Para may mga isip na yun yung iniiyakan niya kay Kisses. Kasi si Kisses po ay namatay na maraming ala-alang iniwan sa kanilang mag-asawa. And hoping na sana daw po ay wag nang maulit yung ganitong sitwasyon dahil napakasakit para sa kanila ang mawalan ng alaga. So mga kaibigan, yan po ay ilan sa mga natunghayan natin mula sa Barangay Kawayan, Quezon Province. Yan. Mga kaibigan, sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, dito pa rin sa Yes Yes Show, Topacio, ang oras, alas 11:24 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo, Topacio! Ayan, guys, sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio, ako pa rin po si Juvie de Guzman. Ayan, ang inyong kagapay. At syempre, ang oras po, alas 11:36 na ng umaga. Kamusta na ho kayo dyan? Ako, alam nyo ho, una-una, pasalamat ho ako sa inyo dahil patuloy nyo akong ini-encourage na lalong sabi nga nila, Juvie, congratulations. Alam nyo, natutuwa ako kasi kaninang umaga lang po ay nakabasa po ako ng isang invitation diyan po mismo sa Okada kung saan tatanggap tayo ng award, no? That will be on September 7. Ako, thank you, Doc, no? Doc Lito. Sabi nyo natutuwa lang ako, bakit ako nagkakaroon ng award sa ngalan ng mga, hindi ko alam. Ayan, thankful lang ako. At of course, sabi nila, dahil daw sa programang ito, ay magkaka-award din si Attorney Topacio at ang DWIZ. Ito po'y ayon sa kanila, ha? Alam niyo ho, tayo naman po nagpapasalamat sa mga ganitong pangyayari kasi sa dami ng aking mga accomplishment, ito naman ho, pinagpapasalamat ko na rin dahil talagang sabi nga nila kahit daw pag napagod ako, ginagawa ko pa rin daw yung gusto kong gawin. At yun naman ho ang dapat nating gawin pag gusto nyo magbigay ng mga information. Just do it, sabi nga po. At wag tayong magsasawa na mag-share ng ating mga napupuntahan, ng ating magagandang nakakainan, yan, di ba? Ng ating, alam nyo, tumulong tayo sa turismo. Marami tayong mga places na magaganda na hindi lang natin nakikitang lahat. Kaya kayo po, habang umiikot kayo kung saan-saan, at tingnan nyo po kung gaano kaganda ang Pilipinas. Nako guys, sabi nga nung iba, ikaw nalibot mo yung pinuntahan mong ibang bansa. Nalibot ko talaga yon kasi nag-umpisa ako sa Hokkaido, ganun yung mga napuntahan ko, pababa, no? Dito naman, sa Pilipinas, nakakahiyang isipin, nakakahiyang aminin na hindi po lahat tayo ay nakarating sa buong Pilipinas, di ba? Marami ho tayong mga na lalagpasan ng mga magagandang lugar. Kaya po yung turismo natin, ipagmalaki po natin. Dahil sa totoo lang, hindi po yan makikilala kung hindi po tayo magbibigay ng magandang magandang bahagi, no, ng ating mga pinupuntahan. At hindi lang po yan, guys, tayo po magpapasalamat din sa lahat ng bumubuo ng ating mga lakad kahapon at nung isa pang araw, syempre sila gumastos, kaya okay lang, di ho ba? Ganun no talaga. Kung libre naman yung travel, why not, di ba? Okay. At of course, may bisita tayo. Hello, pwede ba nating paupuin yung ating bisitang magandang bata?
Ayan. Okay, bago ang lahat, gusto ko lang po magpasalamat din sa mga kaagapay natin. Hello din, yan, kay, okay, sa lahat ng mga friendship natin. Ay, hello kay Kuya Eric Baldecantos. Thank you for watching. Lahat po kay John. Salamat din po sa pamunuan ng Citizens Crime Watch, sa ngalan ng National President Jigs Magpantay. Thank you so much. At kay Miss Maruha de Asis. At of course, ng Margo TV Philippines, salamat po sa inyo. Thank you for supporting the different program, no, na meron sa ating mga kababayan. At hindi lang po hello din kay Sir Raul Esperas. Nako, salamat po sa inyo, lalong-lalo na doon sa mga kaagapay natin na sa tweet-tweet na, hello, meron ba tayo? Hello, alika na, asan na si Silvana, yan. Bana, halika rito. Ayan. Hello din kay Grace Balimento, kay Love You Lores, yan. Of course, salamat din po kay Sir Alan Bordeos, ang publisher ng Casado. Yan. Salamat po sa patuloy na pagkuha ninyo ng aking mga write-ups. Alam nyo, ganun lang ho yun, contributor tayo. Sige lang ng sige. Of course, hello din kay Raul Lusong. Hi, Sir Raul, at saka kay Aris, no? Salamat din kay Boss Edgar. Naku, very inspiring talaga. Everyday, maraming inspirasyon. Si Boss Edgar na sinishare niya. And of course, Attorney Macnil Rante, yan, hello po, good morning po sa inyong lahat mga kaibigan. At sa lahat ng mga may magagandang puso. Tuloy-tuloy lang tayo, guys. Huwag tayong titigil sa mga sharing po natin dahil alam niyo naman po na tayo po ay patuloy na nakikibahagi, no, sa magandang Pilipinas. Sabi nga po, meron na tayong bagong Pilipinas kaya ay ipagpatuloy po natin to. Ang kagandahan lang, hinahanap ko yung yung sinulat ni Lando Marquez, no. Alam niyo ho, napadalo din ako. Nagkita kami ni Sir Ben Tulfo sa isang invitation. So napapunta ako kasi may invitation nga rin po ako. At doon po ay meron usapin, no? Ukol doon sa modernization, di ba? Yung jeep, yan. At yung e-jeepney na tinatawag ay parang mag-i-invest ang isang butihing governor ng Ilocos. Yan, walang iba kundi si Manong Chavit Singson. At sabi po niya, ito naman alam niyo naman tayo pag naimbitahan, okay lang. Kasi kasama din naman natin ang napakabait na si General Samudio, no? Doon kami nagkita-kita. General Samudio, thank you so much for having also the event with them. At hindi lang po yan, no? Salamat. Kasi alam niyo, bihira yung mga ganting sitwasyon na kayo po ay bibigyan ng opportunity to get a unit without any amount. Wala kayong down payment at wala kayong interest. At ito po ay pwedeng rent to own. Yan, maganda yan. Maganda yan. Basta walang puhunan, okay lang yan, di ba? Walang sabit, walang problema yan. Yan. Kaya po, siguro, sa programa po nila General Samudio and Company, dun nyo tunghayan. Talagang ibibigay po ni General Samudio ang lahat ng details ukol dyan sa usapin na yan. At siguro ako magbibigay na lang by tomorrow. Titingnan po natin kung makaka-capture ko. Kasi alam niyo po, ang cellphone ko po, nasira. Talagang namang, ito po yung problema ko minsan, no? Yung parang nagbo-blackout, biglang nawawala yung mga files ko. So, yan po yung mga ilang, disadvantage ng murang cellphone. Yung murang cellphone, yan na disadvantage. Pero, pinagtitiisan ko pa rin, kahit mura-mura lang yan, nagagamit naman, di ba? Ang importante lang. Ang problema, di ba, minsan kasi, pag marami kang files, tapos dinilit mo, tapos biglang may tatawag sa Juby, pahingi naman ng files mo, yung ganun-ganun, yung picture mo. Yan ho yung aking pinoproblema kasi minsan, nadidelete ko talaga, pero alam nyo ho, ang hirap din yun, ang layo-layo ng pinuntahan mo, naglaan ka ng oras, di ba? Naglaan ka ng panahon dun sa event na yun, and yet bigla mong na-delete at dahil nga sa gusto mo lang magamit uli yung cellphone mo, pagka-delete ko nga po, yun po yung naging problema. No? Sabi nga, yan, sabi nga nila, palitan na kasi yan daw, ha? Pero alam niyo ho, okay lang po yan. Ganyan talaga. Time will come, magkakaroon din tayo ng mga high-tech na magagandang magagamit, no? Talagang ganyan. Tiis-tiis lang, sabi nga nila, kung anong meron sa'yo, ay magtiis ka. Kung anong kaya mo, dun ka lang, yan. Huwag kang sosobra. Sabi nga yung iba kasi dyan, nanghihiram, nanggagamit ng pera na may pera para makabili ng mga magagandang cellphone. Don't do that, lalong-lalo na kung hindi ka naman makabayad, di ba? So, dapat po, kung ano
ano yung naipon ninyo, yun lang ipambili ninyo. Always remember na mahirap po ang may utang. Yan, lalo na kung hindi ka consistent magbayad, napakahirap po talaga. Kaya gawin nating makabuluhan yung oras natin, gawin nating maganda ang lahat ng ating ginagawa para hindi po tayo masira pagdating sa iba. Okay mga kaibigan, time check muna tayo before to give you my guest, beautiful guest. Sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio sa Yes Yes Show. Topacio, ang oras alas 11:45 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yahoy! Sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio, naku, Monday ngayon ha. Dapat talaga kahit papano meron tayong mga itinatagong galing na pwede ninyong i-share. Ganyan-ganyan po ang ating PEG ngayon. At syempre, ang oras po alas 11:47 ng umaga at ang ating pinaka-regular na bisita, ayan. Sabi nga po, itong batang to, maraming pangarap sa buhay. Sana kayo din, no? Gayahin niyo po siya. Maraming pangarap sa buhay. Huwag kang titigil, Miss Silvana Garcia. Hi, Silvana. Hi po, Ma'am Juvie. Opo, kamusta? Okay lang po. Okay lang. O, may babatiin ka muna, sabi mo? Opo. Sige. Thank you Sige, po. go. Hi po, Attorney Topacio, and hi po, Mommy Belen. And congratulations to all the athletes who participated in the 2024 Paris Olympics 2024. And especially to Carlos Yulo, who won two gold medals for the Philippines. Good luck to those who are still competing. And hi po Mama Gina, Papa James, Ate Jab Sian, Daddy Artie ng Rhea, and Arswell. And hi Uncle Pilot Glenn. Hello po everyone, and sa lahat po ng mga OFWs. God bless po. Yan. Nako, alam niyo na natanong ko si Silvana kasi sabi ko, alam mo, sa laki mong yan, pwede kang maging beauty queen. Aba, okay lang daw. Magbe-beauty queen din siya at saka magpa-practice din siya sa sports. Kasi dumating siya sa tamang edad, no? Tamang edad, ano? Yan. At ngayon naman, ano ba yung kakantahin mo? Salamin, salamin po, Baya Bini. Tagal. Sino kumanta niyan? Baya Bini? Bini. Bini, ayan. Okay mga kaibigan, pansamantala manood at makinig po kayo sa magandang awitin ni Miss Silvana Garcia, ang Salamin. Although they're misteryosa, di pa rin mabasa ang iyong tunay na motibo. Ibang pinapakita, taliwas sa iyong salita, pero ayokong magduda, baka lang sa simulang maghihintay na lang na ika'y dumaan. Sana ay sana ang aking pangungulila, trapped in this fairy tale, but I don't wanna wake up in this dream. Baby, ayokong umasa sa paniniwalang may pag-asa nga ba na baka ang puso ko mapagbigyan. Mahiwagang salamin, kailan niya ba aaminin kanyang tunay na pagtingin? Mahiwagang salamin, ano bang dapat gawin? Bakit ang puso nabibitin? Salamin, salamin sa dingding, nasa ng pag-ibig? Salamin, salamin sa dingding, pwede mo bang sabihin? Salamin, salamin sa dingding, nasa ng pag-ibig? Salamin, salamin, kailan niya bago papansinin? Ayokong maniwala na baka mabaliwala. Pero sa iyong sulyap, mga matay nangungusap, di ko kayang magpanggap. Ano ba talaga ito? Naghihintay na lang na ika'y dumaan. Sana ay maibsan ang aking pangungulila. Trapped in this fairy tale, but I don't wanna wake up in this dream. Baby, ayokong umasa sa paniniwalang may pag-asa nga ba na baka ang puso ko'y mapagbigyan.
pagbigyan. Mahiwagang salamin, kailan niya ba aaminin? Kanyang tunay na pagtingin. Mahiwagang salamin, ano bang dapat gawin? Bakit ang puso'y nabibitin? Salamin, salamin sa dingding, nasaan ang pag-ibig? Salamin, salamin sa dingding, paano mo bang sabihin? Salamin, salamin sa dingding, nasaan ang pag-ibig? Salamin, salamin, kailan niya bago papansinin? Mirror, mirror on the wall, please to my Prince Charming, I'm waiting for a call. Bakit papasikap-sikap para bang pinapaikot-ikot talaga? Bakit saan ba talaga ang next move mo? Gusto ko lang naman malaman, ano ba ang katotohanan? Pero say it now, it's not too late. I'm ready to be called a princess, hey. Ayokong umasa sa paniniwalang may pag-asa nga ba na baka ang puso ko'y mapagbigyan. Mahiwagang salamin, kailan niya ba aaminin? Kanyang tunay na pagtingin. Mahiwagang salamin, ano bang dapat gawin? Bakit ang puso nabibitin? Salamin, salamin sa dingding, nasaan ang pag-ibig? Salamin, salamin sa dingding, pwede ba bang sabihin? Salamin, salamin sa dingding, nasaan ang pag-ibig? Salamin, salamin, kailan niya bago papansinin? Yahoy! Thank you so much, Silvana Garcia. At syempre, isingit ko lang to, Bana, kasi nakalimutan kong basahin kanina. Ito po'y mula sa isang kaibigan natin at pinapakiusap na para sa kaalaman ng lahat, ang mga nagkakaisang, sabi nga po, ang mga nagkakaisang, ano ba to? Teka, tumaas na naman siya. Grabe talaga to cellphone na to. Okay, ulitin natin, mga kaibigan. Grabe, di ba? Ayan ang sinasabi ko ho. Sabi nga po, para sa kaalaman ng lahat, ang mga nagkakaisang liderato ng mga iba't ibang organisasyon ng transportasyon sa buong Pilipinas, gaya ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o ELTA, Pasang Mazda at Altodap, Pedjodap, Stop and Go, Acto, UV Express Federation of the Philippines na bumubuo ng Magnificent Seven, ang mga kooperatibang pang-transportasyon, transport cooperatives at iba pang mga transport corporations ay sama-samang kumikilos upang iparating sa pamunuan ng Senate President ang masidhi naming pagtutol sa ginawang resolusyon noong nakaraang pagdinig na ginanap noong July 23, 2024 sa pagsusulong na suspendihin ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP ng pamahalaan. Labis na nalulungkot ang mayorya ng industriya ng public transportations na sa naging aksyon ng Pangulo ng Senado na suspendihin ang pagpapatupad ng programang modernization. Ang naging batayan nila ay umiral nilang emosyon at ito ay hindi katanggap-tanggap dahil binigyan pansin ang mga kooperatiba at korporasyon na bumubuo ng mahigit 83.1% sa kabuuang bilang sa sektor ng PUJ at UV Express na tumugon sa consolidation tungo sa modernisasyon na siyang nagbibigay ng pag-aalaga, comfort, accessibility, affordability, reliability, convenience, environment, friendliness at safety. Sa mga commuters o mananakay, marami na ang yumakap sa programa. Mga maliliit at masisipag na driver at operators ang ngayon ay nagtatamasa na ng biyaya mula sa Public Transport Modernization Program. Mga drivers na naging regular na mga empleyado ng mga kooperatiba at korporasyon ay tumatanggap ng sweldo na itinakda ng kagawaran, no? At sabi nga po rito ay alam niyo ho, ang paggawa kagawaran ng paggawa o DOLE, bukod sa incentive pay at overtime coverage mula sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig at HMO. Ngayon lamang marami sa mga drivers na miyembro ng regular employee ng mga kooperatiba at korporasyon na sinalanta na nakaraang pagbahadulot ng bagyong Karina. At sabi po nila, ito nga po, nakinabang sa calamity loan sa SSS at Pag-ibig, masasabi nating marami na ang unti-unting umaangat ang kabuhayan dahil sa sustainable employment at source of income nila. Bukod pa dito, ang mga drivers at maliliit na operators
ay kabahagi din sa kita o net savings income ng kooperatiba na ipinamahagi bilang dividends on capital and patronage refunds. Marami na din ang natulungan magkaroon ng bahay at lupa na matitirahan sa pamamagitan ng bukod pa sa marami ang nagkaroon ng motorcycles bilang transportasyon ng mga driver sa pagpasok sa trabaho. Ito ang mga hindi nakita o tinitingnan ng Pangulo ng Senado. At sabi nga po sa naging padalos-dalos na resolusyon na kanilang isinulong para lamang suspendihin ang Transport Modernization Program, saludo pa naman sana ang hanay ng mga kooperatiba at korporasyon na sumusuporta sa modernization sa pagkakatalaga. Of course, pagkakatalaga kay Senador Chis Escudero bilang Pangulo ng Senado. Inakala ng hanay ng sumusuporta sa public transport modernization program na bilang anak ng matandang Escudero na dating gabinete ng dating Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos Sr. ay may kaisipan din ng unconditional support sa mga programa ng kasalukuyang Pangulong BBM sa Panguluan ng Senado Senate President Chis Escudero sa komite na pinangungunahan ni Senator Raffy Tulfo. Maging patas po sana kayo sa pagdinig sa bawat mga panig, pakinggan ninyo ang boses. At syempre na nakararami kagaya ng botohan mula sa barangay hanggang sa panguluhan, masusunod at upo ang binuto. Naku, napakahaba po ka, Orlan. Okay, sa susunod na lang po yung iba. At syempre, alam nyo ho, tayo po ay nagpapasalamat dun sa nagpapaabot. Totoo yun, nasaksihan ko kung gaano po kadami ang mga nagmamahal po sa transport sector. Okay? Meron ka pang sasabihin? Sige, go. Wala na po. Wala na. Hi po everyone. Okay, magpapasalamat tayo mga kaibigan sa pamunuan ng ating produksyon. Ayan. Yes. Kita nyo, sa sobrang excited ko, talagang na ako na maos na. Okay, news director sa ating news director, salamat po. Judith Estrada Larino, tech engineers natin. Basahin mo nga. Kaya mo? Fred Bellamala, Janeline Rico Hermosa, Kent Sale, at Giljon Reyes. Ang broadcast sa IT natin, JV Dominguez. Ikaw. Prompter OP Niljoy Abela. Ayan, ang writers natin, Jen Patrolla, of course, si Riz Calata. At syempre, ating CA, si Yasmin Pantaleon. Salamat po, Eloisa Bolinao at ang ating intern, Godwin Lakdaw. At syempre, antabayan nyo, next program, Balitambayan with Miss Jen Patrolla. Naku, congratulations. At sa lahat po ng mga may birthday today, alam niyo naman, happy birthday to all of you. At sana po, lagi kayong manalangin. At lahat po ng mga wishes nyo will come true. Alam mo, natutuwa ako kapag ikaw ay, ako po kasi madalas ako manalangin at humiling sa Panginoon ng kagalingan ng mga mahal ko sa buhay. At salamat po ng marami kasi pinagbibigyan po tayo. Okay mga kaibigan, sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio dito sa Yes, Yes, Yo, Topacio. Ako po si Juvie de Guzman. Maraming salamat po. I love you all, guys. Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio!